Ayun, magandang araw mga karepo. May panibago tayong pag-uusapan na madalas na tinatanong sa akin kasi meron na tayong mga ibang natutulungan na imbis na mahatak yung kanilang sasakyan ay nagkakapera pa sila. So, paano ba ito nangyayari? So, ano ba yung mga qualified dito? Mga karepo, ito yung mga sasakyan na nakabayad ka na at least 3 years, no, onward. O kaya kung sakali, yung iba dyan, 1 year na lang ang utang sa bangko, mahahatak pa. So instead na mahatak, meron tayo, nire-recommenda ko na maghanap kayo ng buyer. No, pwede nyo ibenta yan. Yung iba na, ay oo nga no, parang pwede pala. So kung may kaibigan kayo na pwede nyo maibenta yung sasakyan, benta ninyo. Halimbawa, ang market value ng sasakyan nyo 450 pa pala. Tapos ang utang nyo na lang sa bangko 250. O di benta nyo ng 350 sa inyong mga kaibigan o kakilala. Ngayon, kung talagang medyo hirap kayo sa buyer, pwede ko kayong maitulungan. Meron naman tayong mga buyer na kausap dyan. Kaso nga lang, hindi ganun kataas ang presyo. Alam nyo, ang mga nag-aalok ng ganyan, syempre, bibili nila yung sasakyan ninyo at syempre, matitenga rin ng medyo matagal dahil ang labas ng ORCR niyan, mga aabutin pa ng 1 buwan o mahigit pa. So, madalas, binibili nila yung sasakyan dun sa presyo na pwede pa nilang ibenta at kikita sila. Kaya ako, mas nire-recommend ko kung meron kayong kaibigan, kakilala na magpe-pay off. So, dyan sa pay off po, may maibabalik pa sa inyo. No? Yun nga lang, kung mga 3 years, siguro medyo hindi naman ganun kalaki. Kaya kung mga 1 year na lang ang utang, ayan, medyo kahit papano, merong maibabalik sa inyo. Ngayon, ang gagawin po ng mga natin dyan, ng mga buyer natin dyan, syempre, titingnan yung sasakyan, titingnan din yung market value niya, ngayon, titingnan din kung magkano yung payoff amount. So, halimbawa, ipe-pay off nila yan sa bangko, at based dun sa market value ng sasakyan mo, magpe-presyo sila. Ngayon, pagka pinay off nila sa bangko at may, halimbawa, ang utang mo nga, yun nga, 250 na lang. Ipe-pay off nila si bangko. At sasabihin nila, yung sasakyan mo, sir, pwede namin bilhin ng 300 o kaya 350. O di meron ka pang susobra na 50 mil o kaya 100. Kesa totally wala. Tapos ngayon, ang kinagandahan po rito sa payoff na to, hindi po masisira inyong pangalan. Kasi pagka nag-surrender po kayo, hindi nyo natubos, ibig sabihin, wala na po kayong kakayahang magbayad. Kaya yung inyong credit score o yung credit credibility nyo bagsak, no? So dito mababalik po ang inyong credit credibility in good credit standing. So mas maganda ho itong payoff. Pero para naman doon sa mga 3 years pa baba, ayun, medyo mahihirapan tayo dahil kasi siyempre yung ibang buyer gustong kumita pa. So, tingnan nyo na lang kung meron kayong makikitang buyer na kakilala ninyo. Maraming lumalapit sa akin na napayuhan ko ng ganyan. Sir, pwede bang mabenta to? So, sinasabihan ko, hanap ka ng buyer, mga kaibigan mo. Kahit pa paano, kasi doon, pwede kang makahingi ng maganda-gandang presyo. Hindi ka tulad dito sa mga buyer natin, o yung mga namimili ng mga ganyan na payoff, syempre, kailangan nilang kumita. Kung mahirapan naman kayo maghanap ng buyer, ayun, doon tayo sa mga namimili ng mga payoff. So, matutulungan ko kayo para mapabilis ang bentahan. So, maraming salamat po.